pinupuri sa ating Panginoon, sabi nga po sa Efeso 2:8-9, na nagsasabing tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa gawa upang walang magmalaki. Ito ang pinakadakilang ligaya ng kaligtasan na ating hindi natin mapagkakahirapan. Amen po ba? Amen! Oh, amen! Dakilang biyaya, pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan.
Panginoon, purihin ka, tinataas ang ngalan niya, ika'y naging tapat sinta. Ibinigay mo si Jesus, ng kasalan ay matugos. Salamat po, aking Diyos. Sa iyong paglaban, ika'y nandiyan. Hindi mo iniwan, at ako'y iyong tinulungan, at ako'y iyong tinulungan. Panginoon, purihin ka, tinataas ang ngalan niya, ika'y naging tapat sinta. Ibinigay mo si Jesus, ng kasalan ay matugos. Salamat po, aking Diyos. Dahil si Jesus, itinako sa kasalan ay tinulungan. Nakabuhay muli, taay ng gabi. Oh Jesus, salamat muli. Patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon. Ang buhay ko ay nais sa krus para sa ating mga kasalanan. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa atin. Hindi siya nakulang sa atin. Patuloy na tayong mag-iingat. Hindi tayo Panginoon, purihin ka, tinataas ang ngalan niya, ika'y naging tapat sinta. Ibinigay mo si Jesus, ng kasalan ay matugos. Salamat po, aking Diyos. Dahil si Jesus, itinako sa Hallelujah, purihin ka, Panginoon, sapagkat ikaw ay tunay na dakilan ng isang Diyos, Panginoon. Narapat ng Panginoon na ikaw ay papurihan sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-alay ng iyong buhay para sa aming mga kasalanan. Nawang ito'y aming patuloy na maunawaan, Panginoon, at naibigan namin sa iyo na nararapat sa kaya. Binapalit po namin sa iyo, Lord, ang pagpulit pa sa salamat sa gawin ito sa pangalan ni Jesus. Amen!
sa pasasang salita ng Panginoon. Na makikita po natin sa ating dalang Biblia sa Hebreo chapter 10 verses 11 to 18. Tayo pong nakay po ngayon. Ito ang sinasabi, bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na nag-aandog sa pare-parehong ding mga handog. Subalit, ang mga iyon ay hindi nakakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusan niya pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay nagpatutuwalin sa atin tungkol dito. Sinabi niya, ganito ang gagawin kong tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko ng aking mga kasalanan at kasamaan, sapagkat pinatawad ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Tayo po'y makakaupo ng mga upos na pasal magaya ng mga salita. Good morning po sa ating lahat. Po sa ating Panginoon. Nandito natin pagkagising natin sa umaga. Lipat ko lang sa message natin ha. Nawa matapos ito ng mas maikli. Dahil magkasa natin ang ating community series. Pagka nabiling. So, it was the last Sunday, no? Last Sunday, kasi last Sunday ay soul winning message tayo, no? So, once a month po yan, gagawin po natin. Meron tayong message about soul winning or evangelism or gospel message. Okay. So, last Sunday, from shadow to Savior. Mula anino hanggang karapatligtas. Last Sunday. Ito na po. Kaya na yan ang ating final challenge. Move from ritual to relationship, from guilt to grace, and from shadow to Savior. So, nawa, itong ginagawa natin sa Panginoon is not just a ritual, one of the rituals, but it is the result of our true faith and love, of course, most especially. God loved us first. Kaya wala tayong may pagmamahal sa Panginoon. Lahat siya. Pati pag-ibig, lahat. Pati kaligtasan siya lahat. Pati pagtanggap natin siya pa rin. Dahil sa banal na Espiritu, pagkilos ito. Kaya this morning, ito, yan. One sacrifice forever sufficient. One sacrifice forever sufficient. Nakikita ba yung message? Abi, pakitigin. Maaari, ilapit nila dito. Dito may pwesto ba? Dito. Anyway. So, maalala natin once and for all yung sacrifice in Christ na pumalik or nag-correct sa Old Covenant sacrifices, rituals, ceremonies, so on and so forth, na para mapatawad ang mga kasalanan at iba pa. Okay. So, the sacrifice of Christ is forever sufficient. Kaya, ang ating pong proposition dito is because Christ's sacrifice is perfect and final, perfecto, final, believers must live in confident assurance, holy obedience, and grateful. When you say grateful, mapagpasalamat. Katulad ng inawit natin kanina.
Lagi tayo mapagpasalamat sa Panginoon. Salamat po. Talaga naman ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Grateful worship. That's why we come before God to worship Him. Dapat meron tayong grateful heart. Grateful heart. Only grateful heart, humble heart. Talagang siya lamang po ang dahilan kung bakit tayo nasa presensya niya. So, why did Christ need to die only once? Bakit hindi twice? Bakit hindi twice? So, only once. Kung hindi lang once yan, wala lang for all. Once and for all. Once lang, matulog. Twice, may dadagdag pa Christ. Kaya, once and for all. Period. Minsan lang at para sa lahat ng tao. Hindi lamang mga Hudyo, kundi pati mga hindi Hudyo. At doon tayo napabinan. Okay? Kaya salamat talaga, Panginoon. And what makes His sacrifice superior? Bakit? Ano nakahigit sa sakripisyo niya? Ano ang nakahigit? Nakahigit sa sakripisyo niya. At how should we live if our sins are truly forgiven forever? Paano tayo mamumuhay kung talagang tayo ay pinatawad? Walang hanggan. Forever. Naalala ko yung message ko last Sunday sa AWSPC. It's all about forgiveness. That we were forgiven on the cross. And then we must forgive others as well as God forgive us. Sa Lord's Prayer, andun eh. Ang Lord's Prayer ay it's all about ang main and tunong message. It's all about forgiveness. Verse 12, 14, 15. Pansinin nyo. Kaya na, tayo po mga mananampalataya, dapat makalaya sa kanila ng resentment o hinanakit, puot o galit, puot, hatred, and everything that caused us not to come fully before God through Christ. Kaya na isang Panginoon tayong marilis muna. Patawarin ang nagkasala sa atin. At una bago sa lahat, patawarin natin ating mga sarili. Okay? Dahil tayo mismo din ang tunang nagkasala. Dahil sa pag-iisip, dahil ginawan tayo ng masama. Siyempre, ang tendency, nature ng tao ay gumanti. Diba? Gumanti. Pero tinuturo ng Biblia ng Panginoon sa Kristo. Sabi niya, Romans 12:19, vengeance is mine. Akin ang pagiganti. Ako ang gaganti. Sabi ng Panginoon. That's why you must give it unto the court of God. The justice that we need. Hindi tayo babayaan ng Panginoon sa mga ganong situation. And then, of course, iba yung forgiveness at reconciliation. Reconciliation, it means repentance. May pagsisisi, may pag-amin. Kaya kung may nakasamaan tayo ng loob o nakagawa sa atin ng kasalanan, hindi umaamin o sisi sa ating kasalanan, don't worry. There's a time for everything, sabi ng Ecclesiastes. Give it to God as well. But we must open for reconciliation. Kaya nga, matis tayo sa galit. Patawarin. At one day, makita niya ang kanyang pagkakamali. At una na lahat, humingi siya ng tawad o sila ng tawad sa Panginoon. I do believe, pag yan ay tunay na Kristiyano, papakumbaba yan, yung tawad sa Panginoon. At makipag-ayos. Ganun yun eh. Okay? So, of course, John Newton, kilala si John Newton, ang sumulat ng Amazing Grace. Amazing Grace. Formerly, he was a slave trader. Ano yung slave trader? Bumibili ng mga tao na slaves. Tao niya. Tapos, binibenta niya.
during that time, 1600, 1500, binibenta yung mga tao, mostly mga African, mga black people. Naalala ko yung pelikula ng araw na, The Roots, no? The Roots. Yun, mga black. Kaya nga di ba yung American maraming black, galing sa Africa. So, author of Amazing Grace was a brutal slave trader. After conversion, he never forgot God's mercy and said, ano sinabi niya? Hindi niya nakalimutan? Ako ay dakilang makasalanan. Pero, si Kristo ang dakilang tagapagligtas o ang aking dakilang tagapagligtas. So, may pag-amin, may repentance dito sa ano niya, no? Sa message na ito o quotation na ito. And thus, if Christ's sacrifice were incomplete, kung hindi kumpleto, hindi sapat, hindi forever, ang once and for all ng Panginoon, sacrifice ng Panginoon, probably, I do believe, Newton would remain condemned. Ang sabi condemned, makasalanan pa rin. Kaya sabi ng Romans 8:1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na pagkakasala o kasalanan. Yung mga nakay Kristo na. And then, another one, sa ating lugar, sa ating bansa. Ito, Believing Conversion Testimonies. Many inmates in New Believing Prison testify that after trusting Christ, they experience peace, kapayapaan. Kahit na sa kabilaan meron silang life sentences. Ano yan? Ang daming po ganyan na ngayon nangyayari. Kaya may mga prison ministries, no, sa mga preso. May mga nag-ministry yan. Ganda rin ministry ito, no? Na kung saan mga makasalanan literal, kasi mga nakakulong, identified, PDL, persons deprived from liberty, nabibigyan ng pag-asa spiritually. Nakakalaya sila spiritually. Okay? Ang tanggalan ng kasalanan. Na bagamat sila ay may sentensya. Ang ating maximum sentence is life sentence. So, nabibigyan sila ng pag-asa at kapayapaan ng kasalanan. Kaya, prison bars cannot imprison a forgiven soul. Yung kulungan, literal, no? Bar, ay hindi niya kayang ikulong ang kaluluwang pinatawan ni Kristo. Kaya nga, makakulong man sila, hindi na makakalaya, hindi na sila mamamatay, pero ang kailang kaluluwa ay nasa piling ng Diyos pagdating ng panahon. At malayang-malaya. At may buhay na walang hanggan. Kaya religion says, do more to be saved. Ganyan, no? By works, do more to be saved. Magpakabuti ka. Tumulong ka sa kawang gawa, and so on and so forth. Lahat ka magsisimba. Pero sabi ng Panginoon, mga Kristiyano, it is done already. Tetelestai. It is finished. Ang sabi niya, now, live safe. Mamuhay ka ng ligtas, sigurado sa iyong kaligtasan, at may kapayapaan. May kapayapaan. Kaya, verse 11 to 12. Every priest stands at his altar of service. So, tumatayo sila sa altar, sa tabernakulo. No? Ministering daily, hindi sila nakaupo. Lagi sila nakatayo kasi laging tumigilos. Nagre-ready, nagre-prepare ng mga offerings. Offering the same sacrifices over and over, which are never able to strip away sins. Just for the sake of ceremonies, rituals, but cannot strip away sins. Ano po yun? That envelope and cover us. Verse 12, whereas Christ, having offered the one sacrifice, the all-sufficient sacrifice of Himself for sins for all time, lahat ng panahon, and then sat down at the right hand of God,
signifying the completion of atonement for sin. Mantalang itong mga Kristo ito, mamamatay sila, mapapalitan, gano'n ang routine nila. Every day, no, nakatayo sila sa templo, nag-ahanda ng mga ceremonials, rituals, mga offer, kaya si Jesus Christ, it is done, it is finished, tapos na, andun na sa kanan doon ng Diyos. Meaning, no, asa kanya lahat ng otoridad na Panginoon. One day, no, siya ibabalik at kukunin ng lahat ng sumampalataya sa kanya. Patay man o buhay, nadatnan. At the right hand of God, which is the position of honor. And repeated sacrifice here versus one final sacrifice. A comparison, and then what are you going to do? Of course, here you can see the finality of Christ's sacrifice. Ang katapusan ng sakripisyo ni Kristo. More than 2,000 years ago, it was already done. At kailan ba? April 4 and 5, we will commemorate again. We will remember again the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Ang 4 and 5, Saturday. So, April 3 pala. Pero in Holy Week, starting first week of April. So, malapit na. March na ngayon, tama? Bilis talaga. No? So, kaya, here, you can see the standing priest or priest. Nakatayo sila, paulit-ulit, no? Ulit-ulit ang ginagawa. Rituals kasi. Pero, sabi ng Biblia, verse 11, hindi nakapag-aalis ng kasalanan. Hindi nakapag-aalis ng kasalanan. Sa Griego, word yan, histemi, meaning to stand continually. To stand continually. Kaya nga, diba, sa previous verse o verses, hindi sila natitigil. Lagi sila nakatayo. Doon sa diba, Holy of Holies, and prior to the Holy of Holies, doon sila nag-progress. So, pero sa Holy of Holies, only the high priest, no, makapapasok doon, and once a year. And the priesthood daily, work never finished. Sacrifices could not remove sin permanently. Yeah? Until now, actually, meron silang Day of Atonement. One of their major commemoration. Until now, itong mga Hudyo, Judaism. So sa Leviticus chapter 16, natin po makita yan, and then it's like paying interest without touching the principal. Right? Sabihin niya, sa konteksto ng loan, utang, para magpatuloy ka pa, hindi ka ma-penalty, binabayaran mo yung interest. Pero may utang mo pa rin. Tama? Pero sa Panginoon, lahat binayaran na niya. Pati yung principal, pati interest. Kaya, napaalala lang po sa ating mga kapatid, no ever such thing as ritualism sa ating buhay. Ang ginagawa natin bilang mga manang pagkain Kristo. So, theologically, human effort cannot remove guilt because we are saved by the grace of God through faith. Okay? We just need to, ang effort natin is to believe, trust, and serve Him. Because we are steward of God. Katiwalaan. Secondly, the seated Savior. Ayan. Ito na po yun. Na nagbigay ng completion. Na kompleto, final, perfect, si Christ. Sabi sa Kati-Edso, to sit down. So, hindi siya napagod, hindi siya na, mapakita lang na tapos na yung kanyang trabaho. Diba? Yung mga carpentero, mga construction worker, o sino man mga nagtatrabaho, pagtapos ka na,
Ang gagawin mo, magtatrabaho pa ulit? Superman at supergirl ka na. No? Unless may overtime pay. Pero usually, pagtapos ng trabaho, ever God, nagpapahinga tayo. Kaya ang Panginoon, nagbigay ng isang araw ng pagpapahinga ng kanyang paglilikha. Not for, because napagod siya, but because to see His great creation, His great deeds. The people will see it. So Christ at God's right hand, work finished. Kaya nga sabi niya, it is finished. The last 7 words. And then, ayan, sinabi ko na kanina. So remember to rest in Christ, not in performance. Alala na kay Kristo magpahinga. Kahit naglilingkod tayo, pinapahinga natin ang ating kaluluwa sa Kanya. Hindi tayo naglilingkod for the sake of performance, to please us, no? To please people, but to please God. Please do not do that. So, the single sacrifice, ano yung una? The seated, ano yan? Priest? The standing priest, the seated Savior, and the single sacrifice done by the seated Savior. It was sufficient. Ang sabi sufficient, enough. Sapat. Sapat. One sacrifice for sins forever. So, theologically, theologically, ito po yung katotohanan ng Biblia, substitutionary, kapalit, pagpapalit ng pag-aalay, atonement, was completed. Minsan na, isang bagsakan na. Okay? Because, ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, prophesied 1,000 years ago, more or less, no? Na ito ang mangyayari sa Mesiyas mula sa pagsilang hanggang sa krus ng Kalbaryo at sa muli niyang pagkabuhay. Christ offering means no repetition. Kaya hindi na dapat pa, no? Yung iba nagpapapako talaga sa krus, literal, nagpapapenitensya, pinapahirapan ang sarili, sinusugatan, pinasaktan. Hindi nila naunawaan talaga, hindi nila nakita. Dahil nakabase sila sa rituals. Nakabase lang sila sa pakikinig. Hindi talaga sila nagkaroon ng personal na encounter with the Lord through His words. Kasi naman, yun ang tinuturo ng pangunahing relihiyon sa atin. Tama? Kaya napakaraming nila. Ang dali lang naman kasi baging Kristiyano. Sabi din sila, sabi nila, tatayo ko lang sa loob, o minsan sa labas, banal ka na, nabayaran mo na ang kasalanan mo. Then afterwards, gawa ka ulit, balik. Pag matindi ang kasalanan pa, may isang cubicle doon, duluot ka lang at may taong nakaputi. At ang sasabi sa'yo, para mabayaran ang kasalanan mo, manalangin ka ng 10 ganito, 10 ganito. Ako, bayad na, gawa na naman. So walang lubos na pagkaunawa sa ginawa ni Kristo. Okay? Walang, baga sana conviction. Yung epekto ng ginawa ni Kristo sa tao. Ang mahirap pa nga dito kapag malaki ang binigay mo, pag namatay ka, siyempre paniwala na sa gitna, pumunta sa langit. Statistics, new research shows billions still attempt to earn salvation through works. Tama? Hindi billions billions. Kasi maraming klase po, hindi lamang po yun. Sa ating bansa, Philippines remains highly religious, yet assurance of salvation is often low. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos
nagbibigay sa atin ng kalayaan at katotohanan at liwanag sa karamihan na dinudulot ng mga maling aral, maling katuruan at ng mundong ito. Kaya, religious activity without faith cannot save. Religious activity without faith cannot save. Verse 13 and to 15. Waiting from that time onward until his enemies are made a footstool for his feet. Sinabi niya rin ito. No? Sa Psalms po ito. For by the one offering he has perfected forever and completely cleansed those who are being sanctified, bringing each believer to spiritual completion and maturity. Yun po yun, no? Kaya may sanctification process. Ang purpose ito sa atin after we get justified, na tayo ay pinatawad na. Dahil tayo sa spiritual completion and maturity. And the Holy Spirit also adds His testimony to us. Dinagdag niya. In confirmation of this, for after having said, standing twist versus seated Savior. Ito makita natin that the perfection of Christ's people, because of the seated Savior, the people who believe on Him perfected. Sabihin, pinaging banal, naging matuwid, perfecto sa mata ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya ang perfection ng bayan ng Kristo, makita natin ito. Una, perfected positionally. Pinerfecto yung position natin sa Panginoon, no? sa langit. Sa Kanya, tayo ay mga perfecto. Dahil si Kristo ang nakikita sa atin. Bakit? Dahil naniwala tayo, sumampalataya tayo, at nagtiwala patuloy sa Kanyang gawa at gagawin pa sa ating buhay, sa ating iglesia. Yun po yun. Kaya, bagamat tayo na ito, nakakasala, but we all know the impact, the effect of the sin, nalulubha, lungkot tayo, at we do not do it again by God's grace. Dahil alam natin, in God's sight, we are perfect. We are perfected by Christ. Kaya to make complete, teleo. So believers are declared righteous before God. Sa Romans 8:1, and yung pinanggit ko kanina, for those who are in Christ Jesus, there is now no condemnation. Yung na kay Kristo daw, ay wala na sa pag-condemn, pag-musga. Kaya, it's like a legal verdict. Sa kaso, case closed. Tapos na ang kaso. Wala na dapat pag-usapan. So, secondly, sanctified progressively. Kaya may sanctification process, progress. Nagpo-progress po tayo sa paglakad tungo sa daan ni Kristo. Minsan, natutumba, minsan natitisod, minsan bumabagal, di ba? Ganun ang buhay Kristiyano eh. Hindi laging mabilis, hindi laging smooth. Parang naglalakad sa lubak-lubak na kalsada. Ganun ang buhay Kristiyano. So, tignan natin ang justification, the day that we repented and received and received by faith the gospel of our Lord Jesus Christ and surrender our life. And this time, sanctification, it's a lifelong process. Sa Philippians 1:6. Sabi doon sa Philippians 1:6, ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Ano sa English ito? He who began a good work in you, and He will complete it
on the day of our Lord Jesus. Kaya buti ng Panginoon. Siya na nagsimula, sa pa rin magtatapos. So, ang kailangan lang pala natin talaga ay magtiwala. No? Magtiwala at maglingkod sa Kanya. Historically, yan, si Augustine of Hippo, ito pa yung mga kilalang mga theologian. One of the theologians after the former Reformation. So, formerly, he was an immoral youth, and then he turned church father. You know? Immoral youth, and became church father. And till now, inaalala siya yung mga teachings niya, yung mga theology niya. Kaya, dyan nakuha yung mga theology ni John Calvin, yung mga reformers, ni Martin Luther. Subjugated, means subdue, conquer, or conquered. Nasupil ng mga kaaway. Christ reigns until enemies become his footstool, sabi doon, tapakan. Meaning, fulfilled already. And it's like conquering king resting after victory. And then, tanda natin sa buhay nito, our struggles do not cancel Christ's victory. Okay? Dadan tayo sa mga struggles. But we must always look unto the victory of Christ. Kaya may awit din, oh, victory in Jesus, my Savior forever. So, yan, ipag-aaral. No? It's a foreign research. Barna Research Institute. Many churchgoers doubt eternal security. So then, marami kang mga nagsisimba, dumadalo ng panumbahan, na may mga duda sa pagdating sa mga eternal na kasiguruhan. Kahit pa sila ay mananampalataya o naniniwala kay Kristo. Totoo ba yan? Okay? So, kung totoo ito sa atin ngayon, pakasiguraduhin po natin ang ating eternal security. Just believe in Christ. He did once and for all. It is finished already. No? Marahil natatakpan ito ng ating mga maling paniniwala, views, at pamumuhay. So, kailangan pa rin talaga natin magsikap. No? Magsikap sa mga spiritual disciplines by God's grace. At magpa-sakop, magpa-turo, magpa-mentor. Kaya may alaga po ng accountability partner or group. Sa atin, tayo po ay ranked among most religious nation. Tama? Southeast Asia po, Asia, Christian nation. Yet many rely on rituals for forgiveness. Ayan, bakit kanina, no? Paano mapatawad? So, sa pamilya na tayo lang magawa. So, sana nawa, kung may kasalanan tayo sa Panginoon ngayon, hindi dahil nagsisimba tayo para patawarin. Tanda natin pinatawad na tayo ng Panginoon. Dumadalo tayo ng panambahan dahil worship ang pinagbulan ng worship. God is worthy of our worship and praise. Tama? Not because para patawarin tayo. Yes, we ask forgiveness of the Lord when we come here in the midst of His people, but it's not the main reason why we are here. Okay? That's why we worship, because for who He is, kung sino siya, yung karakter ng Diyos. So this is the covenant I will make with them after those days, says the Lord. I will imprint my laws upon their heart. Ilalagay ko sa kanilang mga puso ang aking kautusan, and on their mind I will inscribe them. Sa kanilang mga isip, itatatak ko, introducing an inward change. Kaya nga, repentance is a change of mind. He then says, and their sins and their lawless acts I will remember no more, no longer holding their sins against them. Now, where there is
absolute forgiveness and complete cancellation of the penalty of these things, there is no longer any offering to be made to atone for sin. Diba? Wala na tayong gagawin pa na pagbabayad sa nautang kasalanan para tayo ng patawad ng Panginoon. Binayaran na niya. Kaya kung tayo nagkakasala, sabi ng Biblia, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. It's by mere process of sanctification na. No? Dahil sa sanctification, kumbaga sa step 1, step 2, nasa step 2 na tayo. Wala na tayo sa step 1. Okay? Huwag ka nang babalik sa step 1. Malamang hindi ka makakapos ng proseso kung ano pang ina-apply mo. Di ba sa mga government, papasis tayo ng birth, o buti nga yan, may mga digital. So, external law versus internal transformation. Makita natin dito that the forgiveness of the new covenant, which is the internal transformation. So, law written on hearts, sabi ng sumulat ng mga Hebreo, ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Diyos, ay isusulat niya sa mga puso ng kanyang mga lingkod o mga tao, yung mga nampatayan. So, if that the case, there will be an internal transformation. Kaya ang pagbabago po natin, una sa puso, at it reflects in our external life. Sa ating buhay, pamumuhay. Dati, wiso-wiso lang tayo, mahala. Pero nung tayo makilala sa Panginoon, bago ko gawin to, kalooban kaya ng Panginoon ito? Ganun kagad. May recognition na sa Panginoon, especially sa words of God. Tutungo ka na sa Biblia. No? Dahil gusto mo magkaroon ng gabay sa iyong misyon, sa iyong pamumuhay, so on and so forth. So, Pilipino, sa example dito, parang mahilig tayo mag-post ng mga bagay, no? Mga guide or notes sa wall. Sa iba naman, gusto ay values planted in the heart. Ito ang nais ng Panginoon sa atin. That the values from His Word, teaching, was planted in our hearts. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya sabi niya, I will put my laws on their hearts. Hindi yan basta parang matik. Meron din tayong effort na gagawin. We want that the Lord planted in our hearts His laws or His words. So that's why discipline spiritually is so essential. Personal devotion, prayer, reading of God's Word, studying, attending worship services wherein the words of God taught and so on, so preached. So secondly, sins remembered no more. Wala na, makikita. Naalala mo yung kwento ng isang kuwagin ko naman. Pagdating daw natin sa langit, special lang naman ito. Pero parang dahil digital na tayo ngayon, sa langit daw, pagdating, mas high-tech. Diba? May book of life. Nakaano din yun, digitize. Pampakita. Patay, pangalan. Tapos, sin. No more. O kaya, walang nakalagay. O kaya, nakalagay, faith in full. Sino gumawa nun? Of course, si Christ. Wala na nakalista. Ikaw nagnakaw, ikaw nangupit, ikaw nagmura. Ha? Wala na nakalagay doon. Kung nakalagay na doon, consider, walang record, sins no more, and paid in full by Christ. Galing, no? Pwede kaya? Possible. Langit doon eh. Ang bukod sa Book of Life. The names. Di ba names ang nakalagay doon? So, sa Book of Life, names. Kung may nakalagay mga ginawa, wala na rin tayong nakalagay doon. Because all the people listed on the Book of Life
are the ones who come to heaven. Divine forgetfulness. Ayan na. Wala na rin. Divine forgetfulness. Sa Isaiah. Blotted out. Kaya God removes the record, not really hides it. So, hindi rin yan na parang may backup. Wala na rin pong backup. Parang sa computer, no? Pag mag-save ka at mag-format ka, iba, nagawa mo ng backup. Wala na rin pong backup ng makasalanan. Talaga, as in, blotted out naman. Thus, no more offering for sin. That's why we don't need to offer, no? Para patawad tayo ng Panginoon at pumunta sa langit. Hindi na. Ginawa ni Christ yun eh. Okay? So, Christianity has no ongoing sacrifice for salvation. Once sins are forgiven, no further sacrifice is needed. That's why, ito nga, yung napanggit ko tuloy na kanina. God does not keep a backup file of your sins. And mga computer, digital literate or master. Kaya nga, mga kapatid, stop punishing yourself for sins. God has already forgiven. Okay? Or, do not take advantage of sinning because we are forgiven by God. May ganun eh, no? Maunuan naman ako ng Panginoon. Patatawarin naman ako ng Panginoon. Maling pananaw po yun. It's Satan's view for you. So, religion, ang tinuturo, paulit-ulit na sakripisyo. Walang patutunguhan. Walang kabayaran sa kanya. Christianity, offered by Christ, one perfect sacrifice. So, yung mga standing priest, pinunta ng sitting Savior, which is Christ. So, temporary covering was became eternal cleansing because of Christ. And external law, because of Christ, there is an internal transformation. So, personal application. Magtiwala po tayo kay Kristo lamang sa ating kaligtasan. Okay? Hindi sa religion o sa sino man o anuman ng paniniwala. Okay? O dito na ako nakagisan ko na ito, dito na ako mamamatay. Maling paniniwala po yun. At walang sino man ang makapagligtas sa kanyang sarili tungo sa langit o sa Diyos. Sa mga pamilya, ituro po natin ang grasya o magandang loob ng Diyos. Hindi by mere, parang legalistic na lang. Di ba mag-devotion tayo kasi sabi ng pastor. No. Alam po ba, lalo sa mga maliit pang bata, praise God sa mga pamilya na may maliit pang bata. Tuloy na po yan. Do not do it legally. Do it biblically. You invest that will produce eternal values. One day, you will reap that harvest. The harvest from your children. Hindi man kayo pinalad sa mga ginhawang buhay, sa mga material na aspekto, one day, pararana sa inyo yan. Dahil inunan nyo na pag-invest ka ng eternal value ang inyong mga anak. Okay? Dahil paglaki nga, hindi yan maliligaw. Tandaan nyo. At bilang iglesia, let's continue to preach Christ finished work boldly. Tuloy ba tayo mamaya? Diba? Mayroon tayong evangelism day. Let's preach Christ in a simple way. Just giving the gospel tract. Or, just read it. Pray tayo na mabasa natin ito sa tao. Not only giving it. Kasi marinig lang nila ang gospel of Christ. Tetelestai na tayo. Ano yung tetelestai? It is finished na. Kasi conviction, convincing,
And conversion, it's upon the Holy Spirit. Okay? And praise God, pag nagawa natin yun, you know, we're part of God's kingdom furtherance. And that's His heart. Okay? Go and make disciples of all nations. Serve from acceptance, not for acceptance. Ano sabihin niya? Naglilikod tayo dahil kay Kristo. In-accept tayo as sinners. And He forgave us and gave us eternal life. And we don't need another thing. Just serve the Lord wholeheartedly for His glory. So, are you still standing in religious effort or resting in Christ's finished work? Nakatayo ka pa ba sa sariling gawa o nakaupo na sa biyaya ni Kristo? Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, at pinalala mo ulit ang kagandang loob mo, ang biyaya mo na sakdal at kaligtasang dulot ni Kristo na iyong tinapos na more than 2,000 years ago. At ngayon nga po, aalalahanin namin through communion or Lord's Supper. Salamat po dahil ito ang naging dahilan kung bakit kami narito. Hindi dahil para patawarin kami sa kasalanan kung kami nakagawa, kundi dahil karapat-dapat ka sa pagsamba at pagpupuri at pagpupuri. At narito kami nagsisisiring kung may kasalanan kami upang patuloy na mabago ang aming puso't isipan tungo sa layunin kalooban ng Diyos. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa magpalang araw po sa ating lahat. Ayun nga. Sa patuloy na kabutihan ng Panginoon sa buhay natin, na dapat lamang magpasalamat tayo sa Kanya. Kaya naman nanyahan ko bago sa tumayo. Pasalamatan ng Panginoon sa amin.
magdara po tayo sa ating Choco Heart Giving Offering. At bago po natin gawin ito short exhortation. And bakit po ba tayo bibigay sa Panginoon? Di ba unang-una namin is dahil patuloy na tayo tinutugunan sa ating mga pangangailangan na mga provisions na binibigay niya sa atin at yung mga bagay din na pinagkatiwala niya sa atin na lubos natin pinagpapasalamat kayo dahil doon full-heartedly binibigay natin sa Panginoon na narapat sa Kanya. At sabi nga doon, di ba, sa may Malakay chapter 3 verse 10, ang bandang later part doon, na subukin niyo ako sa bagay na ito. Yeah. At hindi niya buksan ang durungawan ng lahat. Kung naniniwala tayo sa aspeto na hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon sa mga bagay na ibinibigay natin sa Kanya. Kung tos puso yung pagbibigay natin sa Panginoon. Lately nga, na-experience yun. Sobrang pagbibigay ng provision ng Panginoon. Kasi talaga, nag-start yung Monday ko na walang ni pieces sa wallet ko. Lubos na yung pagkatiniwala ko sa Panginoon kasi Sunday, wala talaga nilalagay sa Panginoon. Parang iniipunan ko siya from Monday to Friday. And inuuna ko doon itabi yung para sa Panginoon kasi naniniwala naman ako sa Panginoon. Ang provision siya ay hindi magkukulang at siya ang gagawa ng kapamaraanan sa buhay ko kung paano yung puso mo lahat ng mag-ibig sa Kanya ay itutugay talagang this full week napatunayan ko yung magandang loob ng Panginoon. Hindi niya pagkukulangin pero hindi niya hayaan na hihintay mo na lang yung maniniwala natin sa provision ng Panginoon. Tapos hihintay na lang natin ang mga dumating. But kailangan gagawin pa rin natin yung action sa sarili natin. Si even Paul nga, di ba? Nag-share siya ng good news, binibigay yung mensahe ng Panginoon. Pero still, natin pa rin gumagawa pa rin siya na kailangan natin para mabuhay. But yung heart natin ngayon ay tinitingnan ng Panginoon kung paano ibibigay natin sa Kanya. Ibabalik sa Kanya mga pagpupala, ipinagkalab niya sa atin. Kaya gawin po natin sa mga kinakailangan namin sa pangaraw-araw, Panginoon. Salamat rin po, Panginoon, at maging kabahagi ng iyong mga gawain dito sa Porto at sa Porto Pare, Panginoon. Ating po pinatuloy na pinapanalangin sa iyo, Panginoon. Provision mo sa amin sa pagbibigay ng kalakasan habang kami naghanap buhay at ang mga business ay patuloy mo pong pagpalain, Panginoon. Sa gano'n may pagkuhan kami ng mga bagay na ibabalik namin sa iyo, Panginoon. Patuloy mo pong pangalangin ang aming puso, Panginoon, na hanapin namin kung saan kami makakatulong sa iyo, Panginoon. Na hindi lang sa bagay ng panalangin, kundi sa mga
sa iyo, Panginoon, maging kagamit-gamit sa iyong kalooban, Panginoon, dito sa amin. Ito pa ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pauli, tayo po ay makapag-commemorate ng Lord's Supper. Nangyari ito more than 2,000 years ago. Iniutos ng Panginoon na ito ay ating alalahanin. Isa command. So, remember. Kaya sabi ko, do this in remembrance of me. Kasi narito sa utos ng Panginoon ang kahalagahan ng Ebanghelyo niya. Kasi bago siya mag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, sila po ay naghuling na puno. Huling na puno. Upang sa ganon, ay pangaral niya, may turo niya sa kanyang mga alagad, at maihanda ang kanyang mga alagad pag sa ilumisan niya. Physically, sa piling nila. Pero alam natin na hindi iniwan ng Panginoong Isus ang kanyang mga alagad. Dahil hanggang ngayon, dumami na ang kanyang mga alagad. Kaya sabi niya, hanggang sa dulo ng daigdig ay makakasama niya. Makakasama natin siya. So, kaya na, sa puntong ito, inaanyahan din tayo ng Panginoon na sumandaling magbulay-bulay ang ating mga sarili at magpasiyasa sa presensya ng Panginoon. At itong gawain ito ay isang banal na gawain. Itong mga elementong ito ay simbolo lamang. Hindi ito nagiging tunay na dugo at laman ni Kristo. At nawa, patuloy natin maalala ito. Tayo nang daling manahimik at magsiyasa ng ating mga sarili. Dakilang Diyos, salamat po muli sa pribileyo na kami po ay makapag-alaala ng iyong huling na punan kasama ng malagyan, O Diyos. Kaya, kailangan namin itong mga elementong ito ay simbolo lamang na magsilbing patuloy na paalala sa amin ang iyong dakilang ginawa para sa aming kaligtasan. Salamat po sa inyong buhay, sa iyong katawan na nabayubay at dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa amin, na kami ay naging marapat na tawaging anak at tagapagmana ng langit, O Diyos. Naglain po, Diyos, ano po ang aming nagawang pagkakasala, kaya hindi po ay aming itong hinihingi ng tawad upang marapat sa inyong pag-alaala sa inyong huling na punan, Panginoon. Itong mga elementong ito ay mag-iisa ang patuloy na paghayag, mag-abot ng mga kaluluwa tungo sa paanan ng Kristo. In Jesus' name we pray. Amen. Ganoon ko ating mga katuwang, si Brother Sagrado o Bitoy, si Bro Roland, ang ating mga tatay. So, yung mga sumalo ay yung lamang may mga personal na relasyon sa Panginoon, yung nagsisi na at sumampalataya na kay Kristo bilang kanyang Panginoon at sarili pagpapaligtas, nagsugo ng kanyang buhay as Kristo na ang kanyang Panginoon.
Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibigay ko naman sa inyo, ang Panginoon Jesus ang gabing siya ipagkanulo ay lumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito'y kanyang pinaputol-putol at sinabi, siya'y aking katawan na pinaputol-putol para sa inyo. Gawin ito ang pinapa-alaala. Mag-alaala sa akin. Gawin po natin. Ang saro. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang saro pagkatapos maghapunan na sinasabing, ang saro nito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ito tuwing kayo iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Gawin po natin. Ay po maraming katinang Diyos. Ano ang malat, salamat pa ng marami. Kami isang pa sa kasunod at pag-aalaala sa hapunan na yung kasama mga. Salamat po. Nawa patuloy itong maalala namin. Kaya kami kakain inom. Sa ganon, maalala namin ng dakilang sakripisyo at handog para sa aming mga kasalanan sa katutubos ito. Salamat po. At dalangin namin na muling pagbalik. Nawa, madating kami kapal na nagbilig sa inyo at ay manubuhay kami gagawin. At patuloy na mahinayat, may bahagi ang iyong kaligtasan kagitan ng Ebanghelyo ng Kristo. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay patuloy na tumayo. Tayo po tumayo at sabayan po tayo. Bigkasin ang ating church covenant. Matapos pangunahan, ayon sa aming pananampalataya sa Espiritu ng Diyos, tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Sa aming kapahayagan ng pananampalataya, matapos na bautismuhan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kami ngayon sa harap ng Diyos at ng pagkatito ito ay buong daigdig magdala na nakiisa sa tipang ito bilang katawan ni Kristo. Manakain kami kung magkagayon sa tulong ng Espiritu Santo, ang sama-sama lumakad sa Kristiyanong pag-ibig, magamat para sa ilalaro ng Iglesia, sa karunungan, kabanalan at kaalaman. Sa pagbibigay ng buong galak at panagyang support at gawain, sa mga sususin ng Iglesia, at sa pagtulong sa mga mahihirap, at sa pagpalana ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa. Pinapangako din namin na mapanatili ang pamilya at pribadong edukasyon sa pagtuturo sa aming mga anak sa pagdanais sa maligtas ng aming mga pamilya at mga kaibigan. Mamuhay ng tama sa mundo, maging patas sa aming pakikisalamuha, tapat sa aming ipinangako, magbigay ng mabuting halimbawa sa aming araw-araw na buhay. Umiwas sa anumang chismis, paninirang turi at sobrang pagkagalit. Umiiwas sa pagsusugan, pagpili, pagtitinda, pagtangkilik, di pagpapahinulot ng pagkain
gamit o pag-inom ng alalasing na inumin. At mga substansya na nakasisira ng katawan, pagkatao at pamilya. Lumayo sa pornografiya, naging mahilig sa ating mga kasasika, nakalaluin ang kagalan ng ating tagapagligtas. Ipinapangako rin namin na mapipingan namin ang isa't isa bilang minamahal na kapatid. Alalahanin ang bawat isa sa panalangin, tulungan ang bawat isa sa karamdaman at alalahan. Pagkakataon ng sispatya ang mga Kristiyanong paggalang sa pananalita. Iwasan ang pagiging maramdamin, subalit laging handang magpatayos at nakakalang sa mga utos sa ating tagapagligtas at magkasundo kagad. Kami naniniwala sa salita ng Diyos na ang nagsasabi, lalaki at babae lamang ang nilikha ng kasalanan ng tao. Kaya naman ang pagsama nilang mag-asawa sa mata ng Diyos ay para sa lalaki at babae lang. Kahit kung lahat, napangako rin namin kung kami ay lilipat ng lugar sa lalong madaling panahon, ay gagawin namin makapag-isa sa ibang iglesia na kung saan maaari namin kainin ang liwan ng kasunduan ito sa prinsipyo at magiging ito. Ay po makaupo na at makinig sa ating mga pagbalita. Attendance po last February 22 ng worship service ang nag-group ay 27 at ang children ay 10 at nung Sunday school ay 26 at ang children ay 10. Last prayer meeting din ay February 27 ang nag-group ay 13 at ang children ay 9. Attendance naman po kahapon ng children ministry dito sa Fortune ay 13 at sa Buntong Palay ay 6. Attendance ng music ministry ay 11. Sa dadating naman po na prayer meeting sa March 6, ang presider si Brother Abu ang katang devotional yung ating pastor. March 8 po ang one presider si Sis Willie Go. At ang morning greeters and ushers sa March 8 ay si Brother Andre at si Brother Anthony Saga. And cleaning ministries sa darating na March 8 ay si Sis Rubian at si Sis May Obliga. At ang scripture reader sa March 8 ay si Brother Lot Go. Birthday, wedding anniversary, meron po bang ginayin mo nila? Ang ating chill for heart giving and offering noong last February 22 ay 8,110. PTV po every Saturday po ay hindi pa naman. Hindi ko siya lang kasi hindi na gagawin sa baka po yung mga 6 siguro. Para si Bro patuloy po nagpapasalamat ang ating church sa naging kabahagi dito sa Ministry of District sa patuloy na binibigyan ng pumusya ng Panginoon upang magbigay ng kahit magiging tulong pero malaking bagay na rin sa kabuuan para sa ating mga children. At mamaya po wala po mga sanang uwi. After the service ay wala po tayong hadag tayo. At ang ating 21st Evangelism Day today, mamaya po from 3 p.m. up to 4:30 dito sa Fortune at sa Buntong Park. 4 p.m. po ang start. 4 p.m. onwards. At ako magiging kabahagi po. Doon ka visitor. May visitor po tayo. Si Brother Edu. Ito lang sa Julia. I-invite po siya ni Brother Rolando. Taga San Miguel po siya. Nawa
Grabe, we're saving a seat for you po para sa at marami po po na nilalaan para sa mga hinahanap ng ating Panginoon through this church. Kung wala na po tayong pang balita, darako na tayo sa ating congregation and prayer and benediction. Nag-share ng matay na senior Kung meron pa po gusto mag-share. Oo, yung marketing natin sa Sisaya. Hindi na ba kayo? Ang boyfriend mo? Para ipagbalita na sa iba na wala Ayun. Ano lang po, isi-share lang po namin yung experience namin since umattend kami po sa mga hindi alam. Umattend po kami ng seminar kahapon sa Paranaque po, sa Christ Strengthening Ministry. Church po yun. Doon po kami umattend ng seminar para po sa ating BBBS, this vacation po ng mga bata. And i-share na rin po namin para ma-aware tayo lahat na tulong-tulong po yun. This will be our second time na magkakaroon ng ating vacational Bible School para po yun sa mga bata. And open po for suggestion kung gusto niyo po ulit magkaroon ng parade bago magkaroon ng BBS para sa bigayan ng mga ticket. And para po sa mga may anak na po ba kayo, Kuya Edu? May anak na po kayo? Ay, wala. Kasi po, yung mga anak niyo po, yung mga kaibigan ng anak niyo, opo, pwede niyo na pong sabihan na magkakaroon ng BBS, pero wala pa po kami exact date. And doon po sa inatinan naming seminar, ang laki po ng church nila, I can say, malaki yung church, lahat ng room nila ay may aircon, and very, very efficient ang kanilang mga staff. Though, hindi po kagaya sa inatinan naming last seminar ay libre yung pagkain, libre yung snack. Pero yun po kahapon, hindi po libre yung snack, sagot po ng church, and pati po yung pamasahe, sagot po lahat. And, ano ba ba? Pero po sa inatinan naming last seminar ay libre din I think yung mga gamit, yung teacher's manual. Pero sa inatinan namin ngayon ay may bayad ang manual at may bayad din yung journal ng mga bata. And really, maganda po yung pag-equip nila sa amin since hindi lang siya nag-focus kung paano namin gagawin yung mga bata, but they also prioritize na bago kami magturo, we should know and matuto muna kami and ma-equip muna kami bago na kami maging magamit-gamit of course sa gawain ng ating Panginoon. And ayun na, I hope each and every one of us will be excited and look forward sa gawain na ito dahil of course, para sa Panginoon to. And sabi ng Panginoon, let the children come to Him. Him, hindi sa akin. Ayun. Yun lang po. And nagpapasalamat din kami sa mga, of course, sa fund ng church, sa ating pastor na nagbigay ng, nagsabi na pumunta kami doon, nag-open ng opportunity. It's really an opportunity for us to be there kagahapon kasi nakamit kami ng mga tao, nakamit kami ng mga bagong tao, gumawa kami ng mga activity, nag-roleplay kami nakakapagod kasi mula 6 a.m. mga 5 na kami nakauwi. Pero yon, salamat sa Panginoon and I hope na maging excited ang bawat isa sa atin kasi napakarami na naman natin gagawin ng buong isang linggo. Bukod pa yung mga design. So, ayun lang po. Salamat sa Panginoon. Amen. Hello. Yan. Salamat yan. Apat kayo ba? Sis Mayan, Sis Tyra, at Sis Angel. Pag magkalala sa mga design, nandiyan na designer.
So, praise God. Of course, after this step, malapit na rin ang ating family retreat, then 10. At tuloy na tuloy po yun. Pero muntik na hindi matuloy. Salamat sa Panginoon dahil umilos siya. I think 23 lang po yung nakalista. At mukhang nawa, hindi na mabawasan. Pero mukhang mababawasan pa ata. Pero, ganun pa man, tuloy. Whatever happens, tuloy. Nakaset na yun. Okay, so, magtanong po kayo. Ready na kayo ng registration fee. And open pa rin po. Ha? Pwede kayo mag-invite. Diba? Gawin natin itong evangelistic. Ha? Gawin natin evangelistic ito. Kasi ang mga teacher naman natin, it's all about death and resurrection of Christ. Kaya kung di ito, pwede sumama. Ha? Kaya mag-invest tayo. Okay? Pwede ha? Basta be sure na yung dadali natin prospect to share the gospel of truth. Hindi ka may dito. And Lord willing, magkakit tayo ng baptism. No? Baptism. Lord willing. So yun lamang po. At ano pa? Okay. Pag-decision na natin yan next week. 500, di ba? Sa mga may trabaho, 600. So walang trabaho, 500. Pero tignan natin, Lord willing. Madadagdagan pa. Ha? Kasi para ma-offset yung wala. Okay? So anyway, wala na po. Let's all stand and let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa mag-ibig ito. Tinataas namin ang buong mundo na ngayon po ay may namumuot at kakaroon ng war between Iran versus Israel and USA. Lord, batid mo, Panginoon, na ang epekto nito, O Diyos, hindi lang po pangilihan, kundi yung mga civilians, kawawa po. So, yun po mga nilikha. Nadalain ko, O Diyos, na hindi po tumagal ito. Kung mamarapatin mo, Diyos, kapayapaan pa rin, ang gawad mo. At maging sa iba pang mga bansa nagkakaroon ganito, nag-iera. Kung ito man po ay connected sa prophecy mo, Panginoon, before Christ return, bili-bili, hindi mo magpatuloy ng pag-ingat, paalala, at pag sa ganon, maging mapagbantay kami mo sa mga nangyayari sa paligid, sa buong mundo. At tunay na, O Diyos, mga rumors of wars are one of the signs ng iyong pagbabalik. Kaya kami, Lord, ang lesson sa amin ito ay maging vigilant, maging prepared sa araw ng iyong pagdating. Kaya patuloy na pa rin kami, Panginoon, na magsisakay na ito po ay bahagi sa iba. Ang kaligtasan ni Kristo. Dalahin ko, Diyos, ang aming bansa na puno pa rin ang mga issues pertains to corruption and red tape and other criminalities, Lord. Dalahin ko, Diyos, na lumabas ang katapulangan sa investigation ng ghost projects ng DPWH. Lumabas ang mastermind o mastermind sa pangulibat ng kabayan ng bayan ng Diyos. Upang sa ganun pagmamahin ko na ang ganitong kalakaran sistema sa aming bansa. At katulong pagpalari ng mga opisyalis sa aming gobyerno mula sa pinamataas at sa pinamababa, maging mga government employees. Again po, ang church ay effective at ang maging pangunahan ng Diyos. Ang different ministries and ministers, at yung pagka-isanin at gamitin ko po para sa inyong Lord ang kalulakilan. At mga pangailangan din sa church, Lord, financially, materially, hindi pong igawan, Panginoon, sa gitna ng pagbalik namin ng katapatan.
at mga handog inuman ng Diyos. Beyond the tithe, beyond the tithe. Tulungan mo ang Panginoon sa aming araw-araw na ginagawa sa pamumuhay. Sa mga may negosyo, may mga trabaho, mga skills, nawa patuloy pagpalalim ng Panginoon. Patuloy ng pagkuha ng alpa namin sa araw-araw. Sa mga lumalabas ng mga tahanan, mag-iingat. Mag-iingat patuloy. Sumamit patuloy yung pag-iingat. Ilayo mo kami sa mga karamdaman, kapakabukan, at gawa ng tao ngayon. At patuloy kayong tulong na kami ay mabuhay upang ay sagwa namin ng iyong mga gawain, Panginoon. Maraming salamat at salamat sa bago namin bisita, Lord, sa bisita namin, si Edu. Nawa ito hindi ito ang una at huli ng kanyang pagdalo. Salamat kay Brother Roland na siyang nagbibita sa kanya. Patuloy silang pagkalain ng Diyos. Gawa na makilala niya ni Edu ang Panginoon sa Kristo. So, hindi ka ng inyong salita. At patuloy namin siyang papanalangin o Diyos kasama ng kanyang buong Panginoon. At kami, nawa, patuloy din na mag-imbita, magbahagi ng salita kung sa gano'n kay magampanan namin at maapot namin ang iyong pinagagawa sa aming Panginoon. Na we must be a soul winners on that. Bring the gospel to the people, especially those unbelievers. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat pamilya represented today at tulungan kami sa araw-araw ng pamumuhay. At sa mga minandaman, tulungan dyan taas, si Sis Vivian, yung siya bigyan ng buhay at kalakasan at provision sa kanyang gamutan at kagalingan, most especially. At sa iba pa, tulad ko, at iba pa na may mga karamdaman, igawin mo ang iyong basbas o paghipo na may mga pagpagaling ng mga pamalan. At provisions din sa mga gamutan. At maging sa mga nanonood sa FB Live, igawin mo rin Panginoon ang pagpapala at kagalingan sa mga karamdaman. Maraming salamat at inagas ko rin po ang sibak, vision, and different vision sa Panginoon. Pagpalaan mo ito, Diyos. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng Jesus. Tanggapin po natin ang dedisyon ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagligtas ng Diyos Kristo, ang ating Panginoon, at ang pakikipisan ng banal ng Espiritu ay patuloy na sumaginawa ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.